beloved, Boss Mike, Cervera. May mga source na nagsabing nag-request ang International Criminal Court o ICC Nako. na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Nako. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng Correct! Oo! Sang-ayon ba kayo na makasuhan sila? Press 1 naman, mga kababayan. Kung sang-ayon kayo na makasuhan itong mga ito, itong si Bato, kasama na si Digong, na malapit ng di ba? Malapit ng magano. Di ba? Oh, alam nyo na, mga kababayan. Oh, tanong ko sa inyo, payag ba kayo na makulong na itong mga ito sa doon sa ICC. Ayan, payag na sila. Bato. Bato, payag na sila. Ito na yung sagot ni Bato, mga kababayan, pakinggan natin. Tandaan nyo singit ko lang. Si Bato ay isa sa mga pro-China, mga kababayan Naging PNP chief pa naman, Biruin mo, hindi pala kaya netong ipagtanggol yung ating mga teritoryo, kahit man lang salita. Hindi naman natin kailangan sabihin, Bato, pumunta ka sa West Philippine Sea, makipaglabang ka. Kung hindi ang kailangan lang natin, marinig natin. Na sana naman, suportahan mo yung mga kaparehas mong alagad ng batas na lumalaban para sa ating mga teritoryo. Pero mga kababayan, wala tayong marinig sa kanyang ganyan. Bakit kanyo? Etong mga ito, mga kababayan, tumatakbo lang ito para protektahan si Digunyo. Di po ba? Para protektahan lang si Digunyo. Yan naman po talaga sila Pare-parehas yan, mga yan. Parang si Robin, sila Ipe, si Bongo. Yung mga yan, nandyan lang yan, mga kababayan, para protektahan lang si Digong. Tuloy. crimes against humanity, kaugnay pa rin ng giyera kontra droga. Nakita niyo yung pagmumukha na yan? Pro-China yan. Ngayon, sagutin mo yan. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Yan, magandang tanong. Ano ang masasabi mo, Bato? Ano masasabi mo? Sana diskubre ng Quadcom na kailangan kayong kasuhan dahil talagang mayroong mga magpapatotoo, may magpapatunay at sisiwalat sa korte na kayo daw talaga ang pasimuno ng ganyan. Tuloy. Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. Kita nyo? Ang kanyang depensa agad para pandemolish daw. Sinagot niya ba, mga kababayan? Hindi niya sasagutin. Yung mga tao ngang merong ngang nagpapatotoo. Yung mga tao mismo na nagsasalita na kayo daw ang promotor. At yung mga nagsasalita na yun, hindi naman kaalyado ni Pangulo, kundi yun ay mga tauhan nyo, mga kasama nyo noon. Di po ba? Kaya ang banat niyan, style trapo. Kapag ka naiipit, sasabihin, pamumulitika ito. Ganun lagi mga kababayan, Kapag ka naiipit ang isang politiko, sasabihin nila, pamumulitika. Hindi sasagutin yung argumento. Ang argumento dito ba to yung mga nagpapatotoo, yung mga naging saksi sa Quadcom para kayo iidiin. Di ba mga kababayan? Yun dapat sagutin mo. Kasi yung Quadcom binuo para mag-imbestiga at makapag-create pa ng mga batas para protektahan ang interes ng mamayan. Kaso nga mga kababayan, ang sagot ano raw ito? Pamumulitika. Panggiba daw sa mga Duterte. Aba, teka muna. Parang mali yata, mga kababayan, lagi na lang bang ganon? Masyadong basic yung sagot at katwiran. Di po ba? Yung katwiran,
pangtrapo talaga. Parang sila Sara, sila Digong, hindi nyo ba napapansin? Batuhan mo yun, mga kababayan, ng sasagutin. Hindi naman sasagot yun eh. Babato yun ng iyong paninira din. Ganun ang gagawin nun. Dapat, mga kababayan, bago ka bumanat ng paninira, sagutin mo muna yung akusasyon. Diba? Parang yung mga, ano yun, di ba? Oh, yung mga aso-aso dyan, hindi sumasagot ng alin? Ng katwiran. Kung hindi, babato ng paninira din. Alak ng pating ngayon, ano? Wala. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, Kita nyo? Tirahin. Di ba pwedeng talagang may kasalanan kayo? Tama po ba, mga kababayan? Hindi ba pwede na talagang merong lumabas at merong napatunayan na may kasalanan kayo? Kaya nire-rekomenda na kayo'y kasuhan na. Di po ba, mga kababayan? So, ang ibig nila sabihin, dahil sila daw dating mga nakaupo sa gobyerno, dapat walang ganyan. Dahil kapag kayo, binanatan sila, pamumulitika yan. Ganon ang kanilang katwiran. Wala silang argumento. Parang yung mga DDS vlogger, pansinin ninyo, walang mga argumento. Di ba? Walang argumento. Itong mga grupo ni Digong, puro lang opensa ng opensa. Hindi tumidepensa. Walang depensa, mga kababayan eh. ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Oh. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na na-file ang DOJ laban sa amin. Kaya nga nire-recommenda na eh. Oh, nire-recommenda na kasi alam nila na magiging katwiran ninyo, pamumulitika. Kaya naging maingat ang pag-iimbestiga ng Kongreso para masigurado na kayo talaga'y walang kawala sa mga kaso na kakaharapin ninyo. Simple lang yung bato. Di ba? Nag-ingat ang Kongreso para hindi nyo masabi na pamumulitika. Nakakita na ng mga patunay, hindi na yan pamumulitika. Kung masasabi at hindi natin nakita na walang nagpatotoo, walang nagsabi, walang matubato, walang asyerto, walang Las Cañas, walang Trillanes, at marami pang iba. Walang Garma na nagpatotoo. Aba, sabihin natin pamumulitika yan. Kaso nga, nandiyan yung mga yan. O, paano itong mga tao na ito na nagpatotoo na merong mga ginawang kalokohan itong mga ito noong panahon ni Digong? Sige nga, yan po ba'y matatawag pa rin nating pamumulitika? Ayan po, mga kababayan. Ang tawag po dyan ay talagang dinaan sa maayos na proseso. Dinaan sa maayos na proseso para nga hindi matawag na pamumulitika lang. O, kita nyo, yan pa nga, inayos na. Paano ko pong pag-business basta pa nila yan? Tandaan nyo, mga kababayan, kung meron mang gumawa ng ganon, ginawa nila yan, kanino? Kay De Lima! Sila ang gumagawa ng pamumulitika. Sila ay gumagawa ng paggiba sa mga kalaban nila. Ngayon, pinapasa na sa kasalukuyang administrasyon. Kita nyo kung gaano kagaling magpaikot na hindi basta-basta mauunawaan ng mga ordinaryong Pilipino yan. Yung papaikot nila, naku mga kababayan, hindi basta-basta may uunawaan at maiintindihan ng ordinaryong Pilipino. Di po ba, mga kababayan? Kaya mahalaga na makinig kayo sa mga nagpapaliwanag. Ano po? Our beloved Boss Mike Cervera.